Dito tayo ngayon sa sa Litran. Si-service tayo dito. May apat na makina ang tinawag sa atin. Sa second floor daw sila. Dito sa may Skag School. Ito yata. Tao po. Ako po yung mekaniko na tinawag ni sir. Ay, babe. Ha? Mga sublimation pala to. Sublimation. Ano pong unahin natin, sir? High speed muna. High speed lang naman sir. So, papacheck na rin daw yung over lahat daw, ipacheck na. Pero ito unahin muna natin, lilinisin muna natin to. Medyo marami ng sapot eh. Sapot ng gagamba. Kailan ka? Isa pa may labi. Check natin yung timing. May labi. Sama. Yan na ikaw ha, kay bata. Abay si mama ng ulam ha. So ito na guys yung unang makinang ginawa natin. Ang problema nito guys ay madumi siya, then wala sa timing, pangit ang tension. So ito susubukan na natin. So nilinis muna natin, tiniming natin. Ayan, masusubukan ngayon yung ginawa nating timing kung okay na siya. So ayan, nalagyan natin ng babin, tapos tatahin natin, subukan natin dun sa tela. Ang shop na to guys pala ay sublimation jersey shop, yung mga pambasketball. So medyo maselan yung kanyang tela. Kaya yun, pina-timing nila to. Bali apat na makina tong pinagawa nila rito. Alinis, timing, tension. Yan, so okay na tong unang makina. Anong problema na tong overlock, sir? Maganda man tayo sir. Kung ano lang kumaltan. Yung blade, mapurol na daw ang ang himulmol. So proceed tayo dito guys sa pangalawang makina. Ang problema nito guys naman is putol yung pinaka gitna ng throat plate. So kailangan din linisin to, palitan ng plate, saka palitan ng upper and lower blade. Kasi yun ang sabi ng customer gawin. Kasi naghihimulmul na yung kanyang tabas. Pumapangit na yung kanyang pinaka aging. Nagkakaroon siya ng himulmul. So dito guys, ang unang ginawa natin, nilinis muna natin siya. Yan. Kasi part nyo ng pag-maintenance na kailangan linisin mo na rin. Linis, refresh, tapos yung mga sirang part palitan na rin. Ayan, dito tinanggal ko yung plate para makita, mahanapan ng ng
parts. Ayan. So, ayan o. Nakikita guys dito. Ayan. Naputol yung kanyang gitna. Ayan. Yan ang problema niya. So, pabibili tayo ng parts. Tapos kakabit natin. Pagtalantin natin ng ano, ng blade, upper and lower. So, yan. Yung kanyang problema. O, ayan o. So dito guys, sinimulan na nating linisin yung kanyang mga fibers na dumikit dyan sa pinaka ngipin. Kailangan natin sungkitin para maging maganda naman. Ayan. So dito sa part na to, yan, sinusungkit ko yung mga ano, tinga, mga fibers na matitigas. Kailangan sungkitin kasi magiging cause siya ng pagkapangit ng ano, ng tension. Yan. Tsaka pag tumigas yan guys, pwedeng mabali yung ngipin sa sobrang daming ano, fibers. So kailangan every 2 months o higit pa malinis to. So dito guys, ayan, naibalik ko na yung mga ibang parts. Testingin na lang natin. So dito guys, sa part na to ay okay na yung overlock. So proceed tayo dito sa pangatlong machine, yung high speed. Ang problema nito guys, hindi siya nagpa-pump. Ang madumi yung kanyang pinaka oil pump, kaya hindi siya nakakahigop ng ano, langis. So isa rin to sa importanteng ano, parts ng makina, yung kanyang oil pump. Kailangan maayos po yan ang kanyang pump para yung oil na nandiyan sa oil base mai-distribute niya dun sa mga parts na kailangan ng langis. Kasi ang mabigat ng problema rito guys, pag ito nag-stop dahil kulang supply ng langis. So kailangan dyan ma-regulate natin yung pasok ng langis dun sa makina. So ayan, nililinis natin yung pinaka-screen kasi nagbara, wala na halos makitang ano, butas. So yan lang guys, karaniwan dyan sa high speed pag hindi nagpapump yan, either madumi yung kanyang screen o kulang na langis. So dito naman okay pa naman yung langis nya. Ang problema lang, madumi yung pinaka screen, so kailangan linisin. Yan. Tapos ating linisin, yan, ibabalik natin para yung oil mahigop niya, para i-distribute niya din sa pinaka loob. So, yan. Bali, ayan, ito oil pump, tapos linis na rin. Then tingnan natin yung timing sa tension. So ang isa sa mga major parts itong problema is talagang dito sa pump, kasi umiingay siya, umiinit yung pinaka part ng makina. Siyempre pag uminit na yan, nagkakaroon siya ng friction. So yung ibang parts nahihirapang umikot. Yun ang napansin natin dito, kaya yung pump ang una nating ginawa. Then the rest is sunod na natin yung ano, yung timing. So number 1 muna, dapat may ayos natin yung unang problema. Ayan, yung oil pump mapagana natin. So ayan, so testingin natin guys. Ayan, so ayan, kailangan makita natin yung oil dito sa oil window, yung talsik ng langis. So ayan, umakyat na. Ayan, nagpa-pump na yung langis. So ayan, indication na na i-distribute na nung ano, nung maayos yung langis sa buong makina. Ayan, yung pump doon sa taas, ayan okay na. Ayan. Sunod naman natin guys yung kanyang ano, timing sa tension, kung maayos. Ayan, buksan natin yung pinaka root plate, doon natin masisilip yung timing. Tanggalin natin yung put, tsaka yung iba pang nakaharang. Then linisin na rin natin yung loob. Ayan.
So dito guys, tinatanggal ko yung plate. Ayan, para malinisan. Para makita rin natin yung ano, yung kanyang pinaka-timing. Kung kailangan doon mag-adjust o kailangan o wala nang kailangan i-adjust. Ayan. So, ayan. Okay naman na, nakita natin na medyo maayos naman. So, yun lang naging major dito. Yung kanyang oil pump ayaw mag ano, humigop ng kanyang langis. So, dito testingin natin kung okay yung kanyang tension tsaka yung kanyang stitches. Ayan. So, dito guys, ayan, pinatesting na natin. Okay naman. Ayan. Okay naman yung kanyang pasada na. Bali, ano na lang to. Tingin lang natin ang ano ng sinulid. Wala ka na nakita yung bigat dito namin. So dito sa part na to guys, okay na rin tong ano, pangatlong makina, yung high speed. Ayan. Bali, proceed tayo sa pang-apat na makina. Itong piping naman. Ang issue nito ay kinalawang yung put, then yung kanyang tension. Kasi guys, ito naka-spreader. So, kailangan nating maayos din to. Kasi ito ay isang medyo maselan din na makina. Piping na naka-spreader. Buksan natin yung pinaka throat plate. Tapos linisin. Tingnan natin yung timing. Saka natin i-tension. Box type nga pala to guys. Yung kanyang sewing machine. L-type pala, L-type. L-type na na piping. Ang dami niyang tinga. Kailangan masungkit natin dun sa pinakapagitan ng mga ngipin. Dun bumabara yung mga fibers na kailangan matanggal. Ayan. So dito sa part na to guys, ayan, kailangang malinis din. Ayan. Bali ito guys ay 3 needle. 3 needle tapos may spreader. Ayan. Ito yung last machine na gagawin natin dito. Kasi ito yung gamit talaga sa sublimation. Dalawang high speed, isang aging, sa isang piping. Ito yung mga usually na makina makikita nyo sa mga sublimation na jersey. Sa ganitong klase ng tela. O
mga patahian na in ngayon, yung mga sublamination jersey. Yan. So kailangan maganda yung timing. Kasi yung tela nito, once na natahi mo na, magni-needle mark na. So kailangan maganda lagi yung kanyang tahi para hindi pag nagtastas ka hindi na siya magpangit. So dito sa part na to guys, ayan, sinilip natin yung timing, okay naman. So ayan, ibabalik na natin yung ibang parts. Tapos itatry natin. Ayan. So dito guys, ayan itatry na natin. Maganda yung kanyang pagkakatahi, yung pinaka-spreader na guys. Ganda yung tension. At mamaya ipapatry natin dun sa actual, sa damit. Spreader to guys na piping, yung mga ginagawa sa mga pamboton o yung lupi sa laylayan. Ito yung purpose niya, makina na to. Ayan, ganda ng tension niya. Ayan, okay na guys, 4 na makina. Ayan yung tahi niya guys. Kahit walang tela, tumatahi yung spreader niya. Nakikita nyo guys yan, kahit sa buko walang paktaw. Ito guys ay may actual na tahi. Kasi sabi ko hindi ko mamaya. Yung operator yun. Kasi ito na lang yung last na operation. Buo na yung damit. Yan, pang heming ng laylayan. Hanggang dito na lang guys. Thank you very much. Sa mga hindi pa guys naka-subscribe sa channel ko, please hit the notification bell para updated ka lagi sa aking mga latest video. At salamat po. Thanks for watching. This is Acero Mecanico.